Hi, magpapasta tayo ulit ng salita ng Diyos. Kunin natin ang mga Bible sa Kawikaan. Kawikaan chapter 1 verse 15. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng kanunungan, ngunit wala hanglaga sa mga mangmang, ang aral at mga saway. Ibig sabihin dito, pagkatakot. Ibig sabihin, ang pagkatakot sa Diyos ay mahalaga. Pati, ang pagkatakot na ito, tutukoy yung pagpupuri at pagsasamba sa Kanya. At nakasunod dito, tungkol ito sa mga kabataan na walang takot sa Diyos. Tinutukoy ng mga ay mga ginagawa yung masama, mga walang kung ano, ganyan. Turuan niyo ang mga anak niyo na ganito, magsipak ka, sa Diyos, ganyan. Yun dapat yung gawin. Dahil, pag hindi nyo tinuruan ng mabuting asal ang anak nyo, kasalanan nyo din. Bako sila nasa naging masama. Naghihirap na kayo dahil pasaway sila. Tapos hindi nyo pa tinutuloyan. Kaya kasalanan nyo. Anak, kung dingin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ibig sabihin ito, anak, nasulat dito, anak, kung dingin mo ang aral ng iyong ama. Ibig sabihin, mga bata o mga kabataan, tingin nyo ang inyong ama, yung aral na sinasabi nila. Mga ama na nagtataguyod para sa atin lahat. Nasusunod dito. At huwag ipagwalang bahala ang ituro ng iyong ina. Huwag nyo ipagbahala ang turo ng iyong ina. Pag pinagbahala nyo, anong mangyayari sa'yo? Wala. Magpapalaya kayo sa Diyos. Ganyan yun. Pagkat ang mga yaong putong mong ubod ganda, kumintas ng karangalan, sakdal, dikit, at walang kapala, ang aking anak, sakali mang aking kang masama, huwag kang paakay sila iyong tanggihan. Ibig sabihin ito, huwag at tinutukod dito mga katrupang masasamang ugali. Kagaya na pagpatay, nagtutuga, magnanakaw, noon, mang-rape. Huwag ipagwalang bahala ang turo na dito, huwag kayo paakal, magsama sila iyong tanggihan. Ibig sabihin, mga masasamang ginagawa ng mga kaibigan mo, tanggihan mo. Dahil pag hindi mo sila tinanggihan, mapapasama kayo. Tignan nyo ang nangyayari sa mga ibang tao. Ang mapasama, napapakulong.
Kung sabihin nilang halika tayo'y ay mag-abang bilang kutuwa, lalong hingin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumiging, walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ili. Sila'y ating sasamahin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan, rika, at sa amin ikaw ay sumama. Lahat ng binigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umibak ka ng landas mong papalayo sa kanila. Ibig sabihin, huwag tayong makisama. Magpalayo. Pag kailangan maglaya kayo sa nilang mga masamang ginagawa. Turo yung ganito, yung mga mabuti asal sa inyong mga kaibigan para hindi sila mapasama. Ang lagi nilang hanggan gumawa ng kasamaan. Ang tuwina ang bisig ay nakahanda sa patay. Ibig sabihin ito, nakahanda silang magpatay. Ngayon, ilipat na sa chapter 1. Chapter 1. Hanggang 6. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo, Jesus tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Mangaral, ipagsabi sa mga ibang tao na ganito, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mga ganyan, etc. Nasulat po dito, sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangyayarihan sa Roma na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Kristo. Nakasulat ito. Ang mabuting balita, ito na ipangako niya noon ang unang sa pamamagitan ng mga prophet at nasasaad sa mga banal na kasulat. Ibig sabihin dito, banal na kasulatan, itong Holy Bible, itong Biblia, nakasulat pa dito. Itong ang mabuting balita, ito'y pinangako niya noon pang nasa mabuting balita ay
niya noong unang pamamagitan ng mga propeta. Yung nakasaad dito. Ibig sabihin, yung mabuting binigyan niya o isabi niya sa mga propeta ganito. Mga Pablo, ipahayag mo ang mabuting balita. Kanya sinabi ng Diyos upang hindi sila mapahamak, hindi sila mapalayo sa akin. Ayun, chapter 1, verse 8 hanggang 14. Lubos akong magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Lagi ko kayong inidalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Ang tinutukoy naman dito mabuting balita, yung yung si Jesus Christ, si Jesus, si Jesus. Yan yun. Ang mabuting balita, ipakapako niya sa krus na nagligtas sa ating lahat. Ay, na kayo gumawa ng masama dahil malapit sa ulit araw. Kita nyo na. Kita ano nangyayari. O, tigmaan na. Kaya, magbasa na kayo. Magbago na kayo. Pag hindi kayo nagbago, anong mangyayari sa inyo? Magpupunta kayo dito sa baba, sa impyerno. Maluluso ang mga katawan nyo. Maglalak sa mga bulat, sa mga may tainga, sa bibig, sa mata. Hindi na yan, magbago na kayo para hindi na kayo mapasama sa impyerno. Papapasama na kayo sa kaharian ng Diyos. Lagi kong hiningin na loobin niya ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik kong makita kayo upang bahagian ng inyo ng espiritual na ipagtitipan. Ang ibang kong sa spirit upang magkatulong tayo sa ikatatag ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan kayo manalangin sa pamamagitan ng Diyos. Diyos Ama, as Diyos Espiritu Santo. Doon kayo manalangin. Huwag Diyos sa ibang Diyos. Mga kapatid, ibig kong malaman nyo na ilang ulit na akong iyak ng pagpunta riyan, ngunit hindi ako matutuloy. Ibig kong makahikaya din yan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ang ginawa ko sa ibang mga hindi. Dito, mga sasampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko sa mga hindi. Ibig sabihin, yung ginawa ni Pablo sa mga hindi na ikinalatin o salita ng Diyos sa mga hindi. May pananagutan akong mangaral sa Griego at sa mga barbaro, sa malulunong
yung anak sa dito. Yung lang tayo. Noon, pwede kayo at sandahin. Noon, pipigyan niyo sila ng kalakasan, yung mga may problema naman sila sa anak, sakit, sa mga trabaho, bigyan niyo sila na kasama, ibaba niyo ang banal na spirito pa sa mga nanonood. Noon, protektahan niyo ang lahat na nanonood, pati ako, at lahat ng ating mga magulang noon upang hindi kami magpasok ng masamang espiritu kahit kailan pa man. Patawad po kung mayroon kami kasalanan sa isip sa likang tuwa. Noon, hindi ko alam po. Kung hindi ko malapit na wala, basta alam ko kung dapat din kayo sa tanong ng Amen.